So, good evening guys. Try ko mag-demo sa inyo guys dito sa adjustable regulator ko na stainless. Ito po ay heavy duty po na regulator. Siguro isang bilihan nyo lang. Pang lifetime na to eh. Kasi ang masisira dito yung kwan lang eh. Yung disassembly lang. Kung yung kaso may masisira. Tapos yung disassembly nito guys ay pwede yung Taiwan regulator, China regulator na laman. Pwede siya. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung laman nito guys. Papakita ko sa inyo guys. At paano yung pag-adjust dito sa output ng regulator. I-demonstrate ko po sa inyo. Yan. Okay. Lagay ko lang itong camera dito sa holder. So, ang hirap ang hawak. Meron ako ditong tangke sa side ko. Okay. Yan lang klaro ba? Okay. So ang laman nito guys, ang kinabit ko dito ay yung Taiwan na disassembly. Taiwan disassembly. Yan. Taiwan disassembly siya, pero ang disc nito ay alam ko nito 6 lang to eh. 6 pieces lang yung 6 or 7 yata, kalimutan ko. Bali tinanggalan ko to ng disc. Kaunti lang to eh. So mga 7 lang pala. 7 lang yung disc dito guys, 7 lang. Taiwan regulator disc yung kinabit ko guys. Pero pwede rin yung mga disc na gusto niyo, kung gusto niyo yung may mabibili na ibang disc assembly, pwede nito ikabit dito. Gusto niyo. So, ibalik ko lang guys Okay. Ayan guys. So, paano mag-adjust nito guys? Kabitan natin sa dito ng, bago natin ikabit yung tangke, kakabitan muna natin dito ng quick fill. Ito siya. Kabitan natin ng quick fill para sa pag-adjust. Isang adjustment lang naman tayo. Pag na-adjust na sa tamang output na gusto mo, yun, pwede mo tanggalin at ikabit mo yung tangke. So lagyan natin dito ng quick fill. So lagyan ko muna ito ng Teflon pala. Limutan ko. Teflon. Okay. Yan. Yan. Siguro pamilyar na kayo dito sa regulator na to eh. Yung kinakabitan ng quick fill dito guys. Pag nag-adjust, pamilyar na kayo, di ba? So, full stainless po yan guys So, pag nagkarga tayo dito guys, itong gauge at saka ito, hindi po ito gumagana eh. Kasi gumagana lang ito pag kinakabitan natin ng tangke. So, ito siya, direct lang talaga yung hangin dito. So, makita natin yung para lang sa pag-adjust lang talaga ng output. Okay? So, kabit natin guys dito sa receiver ko na Black Ops.
So ayan na guys, try natin guys. Okay, mas maganda talaga yung makita yung ano, yung gauge talaga para sa pagkarga. Yan lang guys ha. Okay, yan guys, dapat nakapokus talaga para makita talaga ng lahat. So kargahan na natin gamit ng tangke. So yan. Okay. Actually itong output talaga na-adjust siya from 0 to 2,000 up. So ngayon kargahan natin, subukan natin kung ano yung output dito guys. Hindi pa natin alam kung ano yung lalabas na output diyan. So yun natin yung scuba tank natin guys. Yun, wala na. Ano yung output guys? Yung output niya ay nasa ano ba yun? 1,000 yata. So nasa 1,000 yung output guys. Nasa 1,000 yung output. Nasa 1,000 yung output niya. So paano mag-adjust guys? Ganito lang guys. So habang naka-on yan ang tangke, nakakabit yung hangin, naka-on yung tangke. So gusto natin 1.8. So ito lang yung ipihit natin guys. Ito lang tayo mag-adjust guys. Bali luwagan natin para tataas yung output. Luwagan natin yung kanyang knob niya. Okay, luwagan natin guys. So okay. So pag luwag natin yan dito, tataas na yan oh. Yun. Yun guys. So 1 ano yan, 1 ko na siya. 1.3. So oh. Yun. So yung ano na yan. So 1.6 na. 1.6 na siya guys. Sandali lang, masira itong hose natin pag hindi natin ito i-turn yung kasi nababaluktot yung hose eh. So ano lang so yan. Okay, so ituloy natin guys, luwagan natin guys, luwagan para kuha natin yung tamang output na gusto natin. So ngayon yung output niya ay nasa ko na yan, sa 1.8 na guys, 1.8. So kung taasan mo pa, luwagan mo lang to guys. Ito siya luwagan. Okay. Yan guys oh. Yan 2,000 na yung output guys. Yan, ganun lang kadali po mag-adjust guys. Okay. So yun lang po guys. So close natin yung tangke natin, tapos release natin yung valve. Release natin yung valve. So okay, tanggalin natin itong quick fill. Okay, so yan na po yung output oh, nasa 2,000 na siya. 2,000 yung output niya. Blurred, okay, yan 2,000. So yan po yung output niya. So pagkatapos niyan, alam na natin yung output. So release muna natin yung hangin guys. Release natin yung hangin kasi tanggalin natin itong quick fill bago natin ikabit yung tangke guys. So i-bleed muna natin yung hangin dito guys. So okay, may bleeder naman tayo, yung receiver natin may bleeder naman. May bleeder naman tayo dito sa kabila. So i-bleed na lang natin guys. Okay. So yun po ang pag-adjust guys. Simple lang. So full stainless po yan na regulator guys. Ito naman siya, nato-turn po yan, no? Okay. Ano yung gusto niyong position guys. Okay. Yan. Okay.
So, pag nakabit nyo na yung tangke dito, pwede na kayo dito mag-karga sa quick pin na to. Sa ngayon, walang laman yan kasi iba yung daanan ng hangin dito eh. So, mag-function lang itong gauge dito. Ito, mag-function lang to pag andito na yung tangke nakakabit guys. Okay. Yan. Okay. Thank you guys. Yun lang guys. Bleed natin guys.